Okay, maimbuntag sa tanan. No? So, salamat sa Ginoo sa iyahang tibuok simana nga protection. No? So, salamat sa Dios na siya nag-amping sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. No? So, dalaygon ang Ginoo, but because of the grace of God. No? So, salamat sa Ginoo sa ato ang panahon, ato aning gamiton para sa ato ang Ginoo. No, so opportunity nato ning mga Kristohanon nga naata dinhi para masimba, madaig nato ang ato ang Ginoo. No, so para sa ato ang Sunday School karon nga buntag, abrihan nato atong mga Bible sa 2 Corinthians chapter 12. So dinhi nato kuhaon atong Sunday School. No, so 2 Corinthians chapter 12 verse 9. So basahon nato. Basahon nako ang 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ang Bible nagaingon dinhi, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So mag-ampo ta, gracious Heavenly Father, Lord God, daghang salamat Ginoo sa panahon nga imong gihatag Sunday School Ginoo, gamo ning gamiton Ginoo para among masabtan ang imong pulong. Tabangi kami Lord, tagay kami knowledge and wisdom nga mosabot sa imong pulong with the guidance of the Holy Spirit. Lord, salamat kay Ginoo nga ikaw nagapanalangin kanamo. Kumpleto gyud ang panalangin kanamo Ginoo, wa gyud pagkakulang Lord. Salamat kayo sa tanan ug among ibalik ang dungog ug ang himaya in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. No, so the Bible says in 2 Corinthians chapter 12, sa ato ang gibasa, ang Bible nagaingon, my grace is sufficient for thee. No, so salamat sa Ginoo nga tungod sa grasya sa ato ang Dios, gitagaan ta niya og contentment, gitagaan ta niya og satisfaction sa atong kinabuhi. Ngano man tungod na sa grasya sa ato ang Dios, dili ta mahimong malipayon kung wala ang grasya sa atong Ginoo. Kung atong masabtan dinhi ang iyang pulong mga nagaingon, my grace is sufficient for thee. Tama, bastante sa atoa ang grasya sa ato ang Ginoo, wala nagkulang ang ato ang Dios. For my strength is made perfect in weakness. No, so taliwala nga kita daghan tag mga weakness sa ato ang kinabuhi, daghan tag mga kakulangon, mga kapakyasan sa atong kinabuhi, but ang atong Ginoo tungod sa iyahang strength nga iyang gihatag kanato, mao nang kita malipayon na kumpleto kita. Mao nang niingon si Pablo, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. No, so ato yung iampo kanunay sa atong Ginoo nga naa kanunay ang presensya sa ato ang Dios. Mabatian nato sa ato ang panimbahon, mabatian nato kanunay sa ato ang kinabuhi, no? Nga naman tungod sa grasya sa ato ang Dios, no? So dalaygon kay ang Ginoo nga grabe ka grasyado ang ato ang Ginoo. Unsa may gisulti niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, but by the grace of God I am what I am, no? So naa ka dinhi karon nagbarog tungod na sa grasya sa Ginoo. Dili ta pwedeng magpasigarbo nga kita ligon pa og lawas, dili ta pwedeng magpasigarbo nga daghan tag mga bahandi, naatay mga nahibaw-an, dili ta pwedeng magpasigarbo sa atong kaugalingon. Nga naman tungod lang sa grasya sa ato ang Ginoo. No, so naata dinhi karon because of the grace of God, no? But by the grace of God I am what I am, no? And His grace, which was bestowed upon me, was not in vain, no? So dalaygon ng Ginoo nga ang grasya nga gipadayag sa Ginoo kanato, wala gyud nagkawang, no? Dili gyud sayang, no? Dili gyud gawang sa atong kinabuhi, but I labor more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. No? So, gi-proclaim ni Apostle Paul nga sa iyahang pagpamuhat para sa Ginoo, dili tungod sa iyang abilidad, kung dili tungod sa grasya sa ato ang Dios.
Mao nang niingon siya dito sa Galatians chapter 2 verse 21, I do not frustrate the grace of God. No, wala gid niya gipabayaan ang grasya sa atong Ginoo. Unsa man iyang gibuhat, naga-labor siya para sa buluhaton sa atong Ginoo. No, nagapamuhat siya para sa ato ang Dios. Ngano man nadawat na niya ang grasya nga gikan sa Ginoo. Ingon ana kagrasyado nga ato ang Dios. That's why karon nga buntag we stand in grace, no? Mubarog kita tungod sa grasya sa atong Ginoo. Naata dinhi karon nakabarog tungod sa grasya sa atong Dios. No, the Bible says in the book of Romans chapter 5 verse 2. No, so the Bible says in the book of Romans chapter 5 verse 2, by whom also we have access by faith. Amen. So tungod sa atong pagtuo, nagkaroon ta og access tungod sa atong faith. Nagkaroon ta og access sa atong Ginoo into this grace, no, tungod sa grasya sa ato ang Dios. Kung wala ang grasya sa atong Ginoo, basin wala ang iyang kaluwasan, no? So inseparable yun na nga ang grasya sa Dios ninglabaw sa ato ang kinabuhi wherein we stand, no? Mauna nga naata dinhi karon mobarog kita sa grasya sa atong Ginoo. That's why wala tay rason nga mag-uol. No, wala tay rason nga magulanon kitang mga Kristohanon. Dapat malipayon kita. Ngano man naangkon na nato ang grasya sa atong Dios. Ang Bible nagaingon, rejoice in hope. No, dapat malipayon kita tungod nagkaroon na ta og paglaom tungod sa grasya sa atong Ginoo. Of the glory of God. No, so dalaygon ang Ginoo nga ang hope, that is our blessed hope. No, mao na atong paglaom nga sa ato ang paglaom, ato yung gituuhan nga someday kuhaon ta sa Ginoo, no? So mao na atong paglaom, kuhaon ta sa Ginoo pinaagi sa rapture, or kung maabot man ta sa kamatayon, kuhaon man ta physically, siguradong dito ta sa langit. Mao na ato ang paglaom, mao nang salamat sa grasya sa atong Ginoo. We stand in grace, no? According to Romans chapter 5 verse 2, and grace is needed to teach us to live godly, no? Nagtudlo ang pulong sa Ginoo, ang iyang grasya, nagtudlo kanato nga kita magkinabuhi nga Dios non. Magkinabuhi kita dinha lang kaniya, no? Dili kita dapat mga magkinabuhi dinhi sa kalibutan, or dili ta dapat worldly lust, no? Mao na gitudlo sa pulong sa Ginoo. Nga naman nadawat na nato ang iyang grasya. No, so the Bible says in the book of Titus, no, so the book of Titus chapter 2 verse 11, the Bible says, for the grace of God. No, so klaro kayong Bible, for the grace of God. No, always remember nga ang grasya sa ato ang Ginoo is free gift. No, libre na nga gihatag sa Ginoo. Nasayod kita kaning mga butang nga precious dinis kalibutan. Grabe og halaga, basin milyon-milyon nga para imong maangkon, imong paliton og dako nga halaga. Pero ang grasya sa Ginoo is free gift, libre na nga maangkon nato kung ikaw na ipagtuo sa atong Ginoo, modawat sa atong Ginoong Jesucristo. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. No, so ang grasya sa Ginoo para sa tanan nga tao. Wala siya gipili. As long imuhang dawaton si Jesus Christ as personal Lord and Savior. So mao na ang grasya sa Dios hath appeared to all men. Og ang grasya sa Ginoo nagtudlo kanato nga dili ta dapat worldly sa ato ang kinabuhi. No? So verse number 12, the Bible says, teaching us, so ang grasya sa Ginoo mao ni, teaching us that denying ungodliness. No? So atong i-deny o i-reject nato ang mga worldly lust, no? Mga kalibutanon nga panguna-una, no? Daghan og mga tao karon nga puro na lang mga material thing ang ginahuna-huna. Wala na sila paghuna-huna in spiritual, no? Wala na sila panghuna-huna sa buluhaton sa atong Ginoo. Pero tungod ay sa grasya sa ato ang Dios, ihatang gitudloan nga atong i-reject ang mga worldly lust, mga unodnon,
kung dili niingon siya din ha, we should live soberly, no? So klaro kayong Bible nga magkita-kita ang mga Kristohanon, magkinabuhi kita nga maayo or magseryoso kita nga mga lagad sa ato ang Ginoo. Ingon ana ang gitudlo sa grasya sa Dios, no? Dapat we live soberly. Seryoso ta sa ato ang pagpanimba. Seryoso kita sa Ginoo, no? Sa ato ang pagbasa og Bible dapat seryoso kita, no? Righteously. Naa kita sa tama, no? And godly in this present world, no? So mauna sa ato ang presenting panahon karon, nagkinahanglan gyud ta nga dapat serious kita, naata sa tama nga kinabuhi, naata sa ato ang Ginoo, no? In this present world, o kailangan jud nga si Hesukristo lang ang ato ang tutukan, no? Dili ta mo tutok sa tao kay mapakyas ta. Verse number 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, no? So salamat sa Dios nga ang grasya dai niya is nagtudlo kanato, teach us to live godly, no? Mauna ang resulta sa grasya sa atong Ginoo, maunang naata dinhi karon nagsimba sa atong Ginoo tungod na sa grasya sa atong Dios, no? Dili nato ipasigalbo sa ato ang kinabuhi nga maayo pataglawas, no? Mga bisag asa ta maabot, no? Wala tay pagampo sa Ginoo, ayaw gyud ipasigalbo tungod sa grasya sa Dios, tungod sa iyang faithfulness sa ato sa matag isa, naata I am that I am, no? So mao nang naata dinhi karon because of the grace of God, no? So God is able to make all grace abound toward us, no? So siya lang ang makahatag kanato sa abundant nga panalangin tungod sa iyang grasya, no? Walay lain nga makahatag kanato og grasya nga kumpleto kung dili ang ato ang Dios lang, no? So the Bible says in 2 Corinthians chapter 9, basahon nato ang Bible sa 2 Corinthians, unsa may gisulti dinhi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, ang Bible nagaingon, and God is able to make all grace abound toward you, no? Praise the Lord nga naatay Ginoo nga sama sa ato ang gisimba karon nga siya ang mohimo og mga panalangin kanato, no? Abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things. Mao nang satisfied kita, no? Gitagaan tag contentment sa atong Ginoo, no? Unsa may moabot sa ato ang kinabuhi, gipasalamatan na sa Ginoo, no? It means to say kontento ka sa gihatag sa Dios, no? May abound to every good work, no? So mao nang siya ang naghatag kanato, no? Mao nang pasalamatan nato ang Ginoo, no? In the first place, gi-emphasize nato o gi-emphasize sa Bible nga atong ihatag ato ang kaugalingon para mahimuot ang atong Dios. Ug dili nato pasagdan ang buluhaton sa Ginoo, no? Dili nato pasagdan, no? Kay ang principle sa Bible is God, kung imo basahon sa verse number 7, is God loveth a cheerful giver, no? So dili ta tipo sa simbahan nga nagapugos ta og pangayo sa mga membro. So dili ingon ana ang principle sa Bible. Kay ang principle sa Bible, God loveth a cheerful giver, no? Di wala ang Ginoo nahigugma sa naigugma nga mohatag, no? Mao na ang atong paluyuhan ang buluhaton sa Ginoo. In the first place nga atong ihatag sa Ginoo ang atong kinabuhi, no? O kung naaman tay matabang sa ato ang mga material thing or sa kwarta, atong paluyuhan ang buluhaton sa Ginoo. Mao na iyang gitudlo, no? Mao na ang gitudlo sa Bible og dili pinugsanay, no? So mao na ang gisulti sa Bible og mao na ang principle sa Biblia. God loveth a cheerful giver. Mao na magpaluyo kita sa buluhaton sa atong Ginoo, no? Ato yung suportahan ang buluhaton sa atong Dios. Dili ni ministry nato, kung dili ministry ni sa atong Ginoo. Mao nang atong ihatag atong pinaka the best
para sa atong Ginoo. Tanawa iyang principle sa verse number 6. He which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Tanawa na to, mao na ang principle sa Bible. Mao nang dili na ta kailangan og taas pa nga explanation ani. Nasayod ta tanan nga sa the doctrine of sowing and reaping. No, kung ang imuhang ihatag dako, siguradong dako ang panalangin nga ihatag sa Ginoo. No, mao nang ato yung kanunay nga isulod sa itong una-una nga dapat kung ikaw mo support sa iglesia, mo support sa bulaton sa itong Ginoo, dapat naa kay gugma, naa kay kalipay nga muhatag sa maong iglesia. No? Naa kay kalipay nga mo suporta sa buluhaton sa Ginoo. Kay sayang kung mag-support lang ta, kung naa ta dinhi sa simbahan, pero lahi among gihuna-huna. Gusto unta kang moadto sa ubang lugar, pero napugos lang ka sa pagsimba. No, sayang, dili na acceptable sa tong Ginoo. Mao na ang principle sa Bible. Dapat, kung naata dinhi karon, dapat tibuok na tong huna, tibuok na tong kasing-kasing, tibuok na tong suporta, kalipay nga ihatag sa ato ang Ginoo. No? So, mao na ang principle sa giving. No? So, the grace of our Lord was exceeding abundant. No? So, ang grasya sa Ginoo nagpadayon nga abundant. Dili ingon nga maputol sa sunod semana or maputol sa sunod tuig, kung dili nagpadayon ang grasya sa Ginoo. Ingon ana ka abundant ang grasya sa ato ang Dios. Mao nang alagala ang Ginoo. No? Ayaw na og daghan pa og question, no? Ayaw nang pagduha-duha, alaga lang atong Dios. Kaya ang iyang grasya is exceeding abundant. The Bible says in 1 Timothy. Tanaw nato ang Bible sa 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1 verse 14. The Bible says in 1 Timothy chapter 1 verse 14, and the grace of our Lord was exceeding abundant with faith. No? So dapat naatay pagtuo sa Ginoo. Kay basin wala tay faith ay sa ato ang Dios, sigurado wala ang grasya sa atong Ginoo. So kitang tanan siguro dinhi, we pray, we believe nga kitang tanan naanay pagtuo sa atong Dios. Luwas na sa dugo ni Kristo. That's why ang grasya sa Dios nagpadayon nga abundant sa atong kinabuhi and love which is in Christ. No, mao nang ato jud nang isulod kanunay sa tong una-una nga salamat sa Ginoo, no, who hath enabled me. No, mao na gisulti niya sa verse number 12 nga naata dinhi sa ministry, gibutang ta niya sa ministry. No, ngano man tungod sa grasya sa atong Ginoo. No, and I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me, for that He counted me faithful, no? Putting me into the ministry. Ayaw pagmahay nga ikaw naa sa buluhaton sa Ginoo, no? Kung dili malipayon ka nga gibutang ka sa Dios, no, sa iyang ministry. Gitagaan kaniya responsibility, no? Pasalamati ang Ginoo, no? Ayaw og pagmahay, no? Ningingon ang Bible sa 1 Thessalonians kanto sa 1:3, remembering without ceasing your work of faith. No, hinumduman nato kanunay ang atong pagpamuhat tungod sa atong pagtuo, no? And labor of love, no, nga nagapamuhat ta tungod nga gigugma nato ang ato ang Dios, no? In the first place siya ang naygugma dinhi kanato. Mao nang iya kang gibutang sa ministry and patience of hope, no? Dapat naatay patience nga pagpamuhat tungod sa atong paglaom nga naatong naangkon, no? So ato ginatiman-an kanunay nga dili gyud nato mahayan nga kita nahimong Kristohanon, no? Ato hinuong ikalipay nga kita nahimong Kristohanon, magiging faithful kaniya naata sa ministry, naata sa simbahan karon, malipay gyud ta ana, no, tungod kay gi-preserve ka sa atong Ginoo nga magpamuhat para kaniya, no? So exceeding abundant, no? Unsay gisulti niya sa Ephesians chapter 3 verse 20.
No, the Bible says in the book of Ephesians chapter 3 verse 20, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. No? So pasalamatan yun nato ang Ginoo sa exceeding grace sa ato ang Dios. No? So our speech should be always with grace. No? So atong timan-an kitang mga Kristohanon, ang atong panultihon dapat panalangin sa uban, no? Dili ta mosulti og mga blasphemy, no? Dili ta mosulti og mga pamalikas kung ikaw nahimo ng Kristohanon, no? Mao nang our speech should be always with grace, dapat grasyado, no? Colossians chapter 4 verse 6. The Bible says in Colossians chapter 4 verse 6, the Bible says, let your speech be always with grace, no? So mao na nga dili gyud na ato na malalis nga ang ato ang mga baba ingatan gyud nato, no? As nga kita karon nga Kristohanon, luwas na ta sa dugo ni Kristo, ginatan-aw ta sa mga tao, dapat kita example sa atong mga baba, no? So ingon ang Bible, season with salt, no? So dapat kita asin, no? Mao na gisulti niya sa Matthew 5 verse 13. We are the salt of the earth. No, unsa may kahulugan sa salt of the earth. No? Ang isa sa kahulugan sa salt of the earth is loyalty. Naatay loyalty sa ato ang Ginoo. No, kung wala kay loyalty sa ato ang Dios, siguradong mo budhi ka sa ato ang Ginoo. Dapat loyal ta always. Asa man ta maabot, dapat loyal ta sa atong Ginoo. Basin sa ang uban manggod mga Christian sa simbahan, okay kayo ang mga baba, pero pag abot sa lahing lugar, grabe na ang mga baba, mugawas na ang pamalikas. So dili loyal na sa Ginoo, dili ka salt dinis kalibutan, no? Kay isa ka meaning sa salt nga dapat ka loyal. Ug unsa pa is dapat useful ka nga Kristohanon, magamit ka sa buluhaton sa Ginoo para ikaw tawgon nga salt, no? Kay gi-emphasize to sa book of Mateo man siguro to nga kung mawala ang lasa na sa imong ikaw mawala ng lasa sa salt, no? So dili ka na useful. Mo nang dapat atong tagaan og value ang ato ang Christian life, no? So unsa pa is purification, dapat purified ta, dapat hinlo ta atubangan sa Ginoo, no? Magpabilin kita nga season with salt, that ye may know how ye ought to answer every man, no? So klaro kayong Bible nga dapat ingatan nato ang ato ang mga baba, dapat magpabilin kita nga loyal sa atong Ginoo, useful na ay kahulugan, no? O magseparate ta sa kasalanan, no? So purification mao na our speech should be always with grace, no? So dapat panalangin ang ato ang mga baba, no? Wish have the riches of God's grace, no? Nasayod ka ta. Ang grasya sa Ginoo is grabe kadato, no? So mao nang dato kita karon, no? Dili ta mo angkon nga kita pobre, dili sa material thing, no? Kung dili dato kita spiritually speaking, no? Dato kita sa grasya sa ato ang Ginoo, no? Mao man na importante kay ato naman ning biyaan tanan, no? Mao nang magpasalamat lang gyud ta nga kita dato karon spiritually speaking, no? Sa grasya sa atong Dios. The Bible says in Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 1 verse 7. The Bible says in the book of Ephesians chapter 1 verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin according to the riches of His grace, no? Ngano mang dato ta sa grasya sa atong Ginoo, tungod kay ang naglukat kanato dili mga butang kalibutan, no? Dili butang kalibutanon, dili bisag unsa ka mahalon dinis ka sa kalibutan, dili na mao ang naglukat kanato kung dili dugo ni Kristo. Mao nang isa ka dato, no? Riches of His grace, no? So grabe, dili na mapalit bisag asa, no? Mao nang magpasalamat ta sa Ginoo. Verse number 6, to the praise of the glory of His grace,
wherein He hath made us accepted in the beloved. No? Maunang ginadawat nga kita pinalangga sa atong Ginoo. No? Gidawat ta sa Dios tungod sa iyahang grasya. No? Pinaagi sa pagtuo. No? Nga kita nagatuo karon because of the grace of God, nahimo tang riches of His grace. No? So, dalaygon ang Ginoo of we are saved by grace. No? So, mauna ang na-mention sa Ephesians chapter 2, verse 7. Basahon ako. Ephesians chapter 2, verse 7, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. So, ningingon ang Bible nga moabot ang panahon nga naa ang padayon nga kadato sa grasya sa atong Dios, no? His kindness toward us through Jesus Christ. Mao nang for by grace are ye saved through faith. Tungod sa grasya sa Ginoo naluwas kita pinaagi sa pagtuo. And that not of yourselves, no? So dili gyud na tungod sa atong kaugalingon, no? Mao nang dili ta maluwas sa ato ang pagbuhat og maayo. Kaya ang pagbuhat og maayo tungod na sa atong kaugalingon, atong gihimo ang maayo, no? Ato ang kaugalingon. So dili na mao ang kaluwasan through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. No? So dalaygon ng Ginoo sa iyang grasya nga gihatag dinhi kanato. Kay nga wala ang grasya sa itong Ginoo, basin karon wala gyud tay kaluwasan. No? So thank God for the grace of God. No? So ningingon siya din sa verse number 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Mao nang kitang mga Kristohanon karon, luwas na sa dugo ni Kristo, dapat atong ipakita nga kita magabuhat og maayo. Tungod kay ang pagbuhat daig maayo is resulta sa atong kaluwasan nga naangkon diha ni Kristo. Mao na ang resulta nga kita luwas na pinaagi sa atong pagtuo. Mao nang dapat mo guwa gyud or mo makit-an gyud sa atong kaugalingon nga nagbuhat og maayo, which God hath before ordained that we should walk in them, nga maglakaw ta kaniya, nasayod kita nga ang ato ang sundanan si Kristo. No? Mao na gisulti niya sa Peter, book 1 Peter, that we should walk in Jesus Christ, no? Jesus Christ live as an example that we should follow His steps, no? Dapat ato siyang sundon nga siya isa ka Ginoo. Dili man ato makuha ang tanan tungod kay siya perfect, pero atong paningkamutan sa atong kaugalingon nga atong ipakita si Kristo sa atong kinabuhi. Atong ipakita ang maayong buhat tungod nga naangkon na nato si Kristo. No, mao nang we are saved by grace, no? So dako kayog impact ang grasya nga gihatag sa ato ang Ginoo, no? So grace define unsa man ang kahulugan sa grasya di ay we can receive Jesus favor. Mao na ang kahulugan sa grasya. Pabor sa Ginoo atong nadawat. Kay dili na ta deserve, no? Undeserved kita nga makaangkon og grasya sa Ginoo. Nga naman tungod nga kita makasasala, dautan ang ato ang kinabuhi, ang atong mga panguna-una dautan, so undeserved ang ato ang padulngan which is in hell. Mao nang ang grasya sa Ginoo, no? We can receive atong nagdawat ang pabor ni Kristo. No, mao na atong pasalamatan sa Dios, no? Nga naangkon nato ang grasya sa ato ang Ginoo. No, usbon nako ang gisulti ni Paul, I do not frustrate the grace of God, no? Dili gyud nato isalikway or dili gyud nato kalimtan or pasagdan nga ang grasya sa Ginoo naangkon nato, no? Ato gyud nga balusan ang ato ang Dios pinaagi sa ato ang pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo. Atong isakripisyo ang atong kinabuhi para sa Ginoo, no? So in the first place siya nagsakripisyo para kanato ug ato pong isakripisyo ang atong kinabuhi para kaniya. Mao na gihatag
Mao na gi-mention ni Paul sa book of Romans chapter 12. No, common kay nga verse, memorize ni sa tanan. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. So sakripisyo nato, kitang mga Kristohanon, ato ang kinabuhi. Dili nato sakripisyo sa kalibutan, no, kung dili sa Ginoo. O kani nga verse is address ni para lang sa mga Kristohanon, para lang sa mga anak sa Ginoo. Mao nang malipay ta nga para lang ni sa tua. Wal dili ni gi-address sa tanang tao, kay daghan ang mga tao karon nga wala pay Kristo sa ilang kinabuhi. Unsaon nila pagsakripisyo sa ilang kinabuhi nga in the first place wa pa man nila madawat si Kristo. Mao ning para na kanato nga mao ni ang proper response of God's grace. No, mao ni ang response nato sa grasya sa Ginoo. No, nga atong isakripisyo ang living sacrifice dapat di atong kinabuhi holy, no, holy, acceptable unto God. No, so klaro kay ang Bible, first place holy. The Bible says in the book of 1 Peter, but sanctify them through thy word. Thy word is truth. No, so dapat sanctify ta sa balaan nga espiritu. Sanctify ta sa word of God. No, so dapat holy kita. Means sa holy nga dili nagpasabot nga di na ta makasala, kung dili ta living in sin. No, so mao na ang kahulugan sa holy. Maning kamot ka nga di gyud ka magkinabuhi og sala. No, so holy, acceptable unto God. No, kay kanunay nato ning gibalik-balik nga daghan ang mga pagsimba nga dili acceptable sa Ginoo. No, so dili nato lang na isa-isahon, but na ay bersikulo ana, no, sa Matthew chapter 7 verse 21. No, so naay mga pagsimba nga dili day acceptable sa ato ang Dios. Mao nang dili tanan nagasampit sa pangalan ni Kristo acceptable na sa atubangan. Pero ang gi-emphasize din sa Romans chapter 12, acceptable unto God. Importante mao nang nagaampo kita nga Lord, unta nga atong pagsimba karon acceptable sa atong Ginoo. Kay sometimes atong pagsimba basin dili acceptable sa atong Dios. Ngano man tungod kay kita naa day tay sala nga tinago. No, so dili gyud na mahimong acceptable sa Ginoo. Mao nang ang una niyang dimension is holy. Holy, acceptable unto God. Kung ato na nang himuon, which is your reasonable service. Mao na ang gisulti sa Bible nga reasonable service. Unsa daw? Kanang ang imong pagserbisyo is authoritative. Ang imong pagserbisyo is confident ka. Ang imong pagpangalagad sa Ginoo, no? Kay daghan ang mga, kung ikaw living in sin, dili ka authoritative na magsimba sa atong Dios, no? So dili reasonable ang imong pagsimba sa Ginoo. No, mao nang dapat di ay nga holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Verse number 2, and be not conformed to this world. No, nasayod kita nga ang kalibutan hugaw, no, wicked, crooked nation, manay gisulti sa Bible, no. Know ye not that the friendship of the world is enmity of God, no? Atong hibaluan mao nag-emphasize sa book of James, mao nang and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. No, so dapat day ato ang usbon ang mga panguna-una nato nga dautan. Kung dili atong usbon nga dapat nakasentro lang sa atong Ginoo, renewing of your mind, that ye may prove what is that good. No, so ato yung ipamatud-an kung unsang maayo. Mao na atong buhaton and acceptable and perfect will of God. No, so mao na ang proper response sa God's grace, no? Naa na ang grasya sa Ginoo, mao na ang Kristohanon di ay ang i-response day nato atong isakripisyo ang atong kinabuhi para sa ato ang Dios, no? So my grace is sufficient for thee, mao na gisulti sa atong Ginoo. Ang grasya sa Dios bastante na kanato, wala nagkulang ang grasya sa Ginoo. So dalaygon ng Ginoo sa maong Sunday school karon nga buntag o mag-ampo ta. Dalaygon og langito namo nga amahan, daghang salamat Lord sa Sunday school nga imong gihatag kanamo. Lord, I pray nga amo tong ma-apply ang tanan nga amo ang na quote nga bersikulo.
amo tong i-apply Ginoo sa among kinabuhi. Magkinabuhi kami Ginoo nga strong in faith. Salamat sa tanan ug i-bless Ginoo ang ikaduhang panimbahon labi na sa divine service Ginoo. Lord, I pray nga unta naami mga mensahe nga ihatag, na mensahe nga makuha namo karon sa amo ang kinabuhi. Lord, gamita ang mga gamita si Pastor Janjan nga sa iyang pagwali Ginoo ang imong kabubuton may matuman, Lord. I-bless Ginoo matag isa, i-bless ang tanan in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.